Olivia's POV. Huminto ako mismo sa harap ng gusali ng dating kumpanya na pag-aari ng aming pamilya. Isa itong 5-star mini and bungalow hotel. Hindi ito kalakihan ngunit may taas itong 15 floors. Pinagmasdan kong mabuti ang gusaling iyon. It seems marami dong nagbago na hindi katulad noon. Ngunit kung sa ganda lang ang pag-uusapan, mas may dating yon ngayon kesa sa dati. Move, Olivia. Dahil may naghihintay sa'yo sa loob ng kumpanya. Wika ko sa sarili. Nirestart kong muli ang aking kotse at tuluyan ang pumasok sa parking area ng dati naming pag-aaring establishment. Good morning! Binati agad ako ng 2 guard na unang bumungad sa aking pagpasok sa entrance. Ngumiti ako sa mga ito. Good morning! Kayo ho ba si Ma'am Olivia Silva? Tanong ng isang guard sa akin. Tumango ako rito. Yes, ako ho. Lumawig ang ngiti ng 2 sa akin. Inihintay niya kayo sa tanggapan niya ngayon. Tumango ito. Okay, tara ma'am, ihahatid ka namin sa opisina niya. Alok ng isa sa gwardya. Naku, wag na ho. Ako na lang maghahanap ko sa ng opisina nito. Napakamot ito. Mahigpit hong ibinili ni sir na ihatid ka namin doon, ma'am. Sumusunod lamang ho sa utos. Napatango muli ako. Okay. Sumang-ayon na lamang ako rito. The 2 guards accompanied me. Ang ibang mga tauhan sa hotel na iyon kilala ako, kaya panayngiti at pagbati ang sinasalubong nila sa akin bilang anak ng dating may-ari ng hotel. Pero na siguro sa mga bagong gwardya na ngayon lang nila ako nakita. Matapos nila akong nihatid mismo sa loob ng opisina ni Tito Conrad, nagpaalam agad sila na babalik sa kanilang mga trabaho. Good morning! Ngumiti ako ng bahagya sa mga seryosong mag-asawa na natunghayan ko sa loob. Unang ngumiti ang ginang na ngayon ko lang nakita. Olivia? Tumango ako. Oh, our Olivia. Lumapit tong nakangiti sa akin at ako'y niyakap ito. Finally, nakita rin kita sa personal, iha. You really are a beautiful woman. Napipilitan akong ngumiti sa ginang. Even if it's awkward, nakipagbeso pa rin ako dito. Thank you, tita. I assume that she's Carter's dad. Tita? Anong tita ka dyan? You must call me Mom? Dad? Isang boses ang nagsalita sa nagbukas ng pinto. Ang 3 pare sa mga mata namin napatingin sa nagsalita. I still feel really awkward, lalo at sa direksyon ko nakatingin si Carter nang paglingon ko rito. I smiled a bit, ngunit ito'y seryoso lang na nakatingin sa akin. Iho? Halos magkasabay lang kayo ni Olivia nang dumating. Wika ng ginang, tsaka tumingin sa akin. You must call me Mommy, Olivia, okay? Napasilip ako kay Tito Conrad. Yeah, napag-usapan na natin yan, iha. Wika din ito. Marahang tumango na lamang ako sa mga ito. Yes, I think you're right. Kailangan ko na yatang masanay. I just answered. Ngumiti ang ginang sa akin. Good girl. Ngayon pa lang gustong-gusto na kitang maging daughter-in-law, iha. You really suit my son. Maganda at magalang pa. Ngumiting muli ako bilang sagot dito. Good morning, iho. Lumapit ang ina nito dito at humalik sa pisngi nito. Iniiwas kong tingin dito nang tumingin to sa akin. I don't know kung ba't ako nakakaramdam ng kakaiba. Ngayon nagkita kaming muli after a week. Yes, binigyan niya ako ng halos 1 linggo na pahinga bago tuloy ang pumasok sa trabaho ko roon. Ang huling pagkikita namin ay ang araw mismo na dumating kami mula sa Maldives Island. At simula ng araw na yon, pinilit kong sarili kong hindi to isipin. Sa minsang sumasagi to sa isipan ko. Iho, you accompany Olivia to her office. Kami naman ng mommy mo mauuna na sa conference area. Sure, Dad. Sagot nito sa ama. Oo nga. At nang mabigyan natin sila ng oras mag-usap. Iho, we will leave now. You two still have 30 minutes to go to Olivia's office and talk. Wika naman ng ina nitong nakangiti sa akin. Let's go now, darling. Nang makalabas na ng opisina ang 2, bahagyang lumakad si Carter sa swivel chair nito. Hi, is this your office? Tanong ko rito. Yes. Iniwas ko sa kanyang paningin ko nang hubarin nito ang black coat at iniwan ng puting white collar polo. Okay, nice. Tayong nasabi ko habang inikot ang paningin ko sa buong opisina nito. Come and let me show you your office, Olivia. Humarap ako rito. Sige. Magkasabay nga naming pinuntahan ang opisina ko. May mga ilan-ilan ang napapatingin sa aming 2 at ang iba'y pareho kaming binati. Here's your office. Binuksan nito ang pinto sa tapat namin. Hindi yon kalayuan sa opisina nitong nasa dulo. Pasok ka. Thanks.
I said and I moved inside. Wow, do you like it? Tanong nitong nasa likuran ko. Nilibot ko muna ang palingin ko roon saka tumango dito. Naglakad ako at pinagmasdan ng bawat sulok niyon. I stopped and I turned around. As I Ay? Napatukod ako sa malapit na dibdib nito. Di ko akalain na nakasunod pala to sa akin. Tumingala ako. Tumingin sa mga mata nito. Sorry. Ramdam ko ang paghinga nito. It's okay. Go ahead. What do you want to say? Tanong nito. Bahagya akong lumayo rito. This is my father's office, right? Tumango ito. Yes. Bigla ako nakaramdam ng lungkot. Naalala ko na nandito ako kasamang aking ama around the table. Madalas kasi ako nung bata pa ako nadalhin ni mommy sa opisina ni daddy. You don't like it here? Are you not comfortable? Pwede kitang ilipat sa kabilang... No. Naalala ko lang naman si daddy nung nabubuhay pa siya. Tugon ko rito. Okay. Lumapit ako sa table ko. Hinaplos sa makintab na babasaging lamesa. Then I saw my name in the little wood with the tag manager. Wow! Manager agad ako? Humarap ako rito at nagtanong. Tumango ito. You can assign me to a smaller position. Okay lang naman sa akin para naman walang masabi ang mga empleyado rito na manager agad ako sa unang araw ko. Ngumisi ito. You left your job in Maldives sa isang mataas na posisyon. Is it not a credible experience para di ka ilagay sa posisyon mo ngayon dito? Kasi hindi naman batayan yon. Of course, I should need to work hard bago ko makamit ang posisyong to. Like other employees, they worked for their promotions. I explained. Your point is right, but of course, as my future Mrs. Jones, syempre, hindi ka dadaan sa pinagdaanan nila. You are not like them. Dahil isa ka pa rin sa may-ari ng company hotel na ito. You get it? Tumango ako ng bahagya. Naparanok ng kumindat ito sa akin. Good. So, you accept it now? I stand firm. Di ko inaasahan ang pagkindat nito. He looked cute, ngunit sinawalang isip ko iyon. Tumango ako rito. Okay, I accept it. Wala naman ako magagawa kung ang mapapangasawa ko mismo maglalagay sa akin sa posisyong ito. I smiled and I also winked at him. Ramdam ko ang pagsunod ng mga titig ng mga tao na nasa loob ng conference area na iyon. Hindi lang sa akin kundi pati na rin kay Carter na nakasunod sa akin. Oh, my son and our special guest have finally arrived. Kaya ni Mr. Jones na nakangiti sa lahat. Sorry if we keep you waiting, everyone. Wika naman ni Carter na sa aking tabi. Tumayo sa kanyang kinatatayan ang mommy ni Carter at saka lumapit sa aking tabi. Let me go first, iho. Paghingi ng permiso nito sa anak. Go ahead, Mom. Ladies and gentlemen, I have some important information for you today. I know some of you know this young and beautiful woman. Okay, let me introduce to you Olivia Silva. I heard some of the board of directors whisper, kaya pala pamilyar ako. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Anak pala siya ng yumaong si Mr. Silva? Tumango ako ng bahagya. Yes, she is. Starting today, she will be part of this company as an executive manager. Her office is located in the office of her late father, Mr. Simon Silva. Wika ni Carter sa lahat. Let us all welcome Olivia into the company. Wika naman ang daddy ni Carter. Of course, let us also congratulate my son and Olivia. They will be going to tie a knot soon. Nakangiting pahayag ng mommy ni Carter sa lahat. Wow! Congratulations and welcome, Olivia. Yon ang halos pagbati ng lahat sa akin at sa amin ni Carter. Ngumiti ako sa kanila kahit nahihiya ako. Hindi ko kasi inaasahan na pati ang pagpapakasal ko kay Carter ay mababanggit sa meeting na iyon. Napasulyap ako kay Carter. Tumayo siya at bahagyang ngumiti. Sinasabing maayos ang lahat. Nakipagkamay sa akin ang lahat habang pinapakilala sila ni Carter isa-isa sa akin. At doon ko nga nalaman na may kani-kaniyang malaking posisyon pala ang mga ito sa company ito. They also send their condolences on the death of my father. As I am new to my job as an executive manager, nagpakilala ako sa lahat. Di naman nabago sa akin ang managerial position, kaya confident ako nagsasalita sa kanilang harapan. Some of them asked me if I can do my job na hindi mangangapa. Di naman ako nag-atubiling sabihin sa kanila na dati ako manager sa inalasan kong trabaho sa Maldives Island. I guess I have enough experience for this position.
Wala pa naman akong napapatunayan sa inyong lahat, but I assure you that I am dedicated to any job. I assume that my future, Mr. Jones knows more about it, right? Tumingin ako sa direksyon ni Carter. Of course, yes. That is why I assigned you for that position. I don't doubt about it. Naging tugon naman ito na ikinatawa ko. Ayoko namang magyabang, but I need to deliver it hindi para magpapapel agad sa board of directors, kundi karapatan kong iangat ang sarili ko upang di sila mag-alangan na ilagay ako sa posisyon kong yon. After the meeting, they congratulate me and welcome me again to the hotel company. Isa-isa na rin silang umalis sa loob ng conference room na iyon. Nagulat ako nang bigla na lang akong niyakap ng mahigpit ng mama ni Carter nang kami na lang apat sa loob. I am proud of you, Iha. Imagine sa edad mong yan, naging isa ka na agad magaling na manager sa inalisan mong trabaho. Hindi nga kami nagkamaling ikaw ang piliing maging asawa ng anak namin. Thank you ho. Yun lang ang tanging naisagot ko rito. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na pinagmamalaki niya ako, na hindi siya katulad ng mga ina na ang tataas ng standards pagdating sa magiging asawa ng anak nila. Let us then settle on weekends for your wedding preparation. Naparunok ako nang yun ang narinig ko mula sa ama nito. Yes, I want that. You two prepare for this coming weekend, Iho. Sa linggo na tayo pupunta sa bahay ng mga Silva para mamanhikan. Okay. Tanging sagot ni Carter na may pagtango. Iha, your mom expects us to go to your house soon. Tatawagan ko siya mamaya and I will tell her about our plan. Sige tita, kayo hong bahala. Oh, I told you. Dapat masani ka nang tawagin akong mommy because very soon you will be part of our family. Namumulang tumango at sumang-ayon ako rito. Okay, mom? Okay. In that case, aalis na kami ng daddy niyo because we still have an important meeting to attend at this time. Bye mga anak. She both kissed my cheeks and also her son. Ngumiti namang hinarap kami ng daddy nito. Carter, you too Olivia, you tour around the hotel. Matagal na siyang di nakaapak dito. I'm sure hindi pa niya nakitang pababago ng buong hotel and offices. Tama, I will do it later, Dad. Tugon nito. Iha, I'm hoping that you will like and enjoy to work with this new HT Hotel Company. Tumango at pino kong ngumiti dito. Thanks, Daddy. Nang tuluyan ng makalabas sa mga to sa conference room, tuluyan akong nakahinga ng maluwag. Pinaypay ko ang scratch paper sa aking namamawis na mukha. Nalingonan ko si Carter na nakatingin sa akin and I saw he was smirking. Di naman mainit dito pero bigla akong nainitan. I feel pressured. He is still smirking. You will used to it when mom is around. Oo nga, grabe yung nanay mo. Siya palang nakakapagparana sa akin ng ganito eh. I did not expect that she will open the business marriage issue in front of the board of directors. Samantalang ang nanay ko, she's just only silent dahil ayaw niya ako napipressure. Well, that's my mother. May kanya-kanya sila ng pag-uugali at gusto. You are indeed right. Ngumiti ito. Then, are you ready? Where? To the wedding. Biglang tanong ko rito. Umiling ito. Handa ka na bang harapin ang ating mga empleyado? Tandaan mo, ililibot kita at ipapakilala kita sa iba't ibang departamento. Ah, yun palang ibig mong sabihin. Nahihiyang napatango ako rito. Yes, I am ready. Then let's go, so that we can start to train you on your assigned job at this company. Oo nga, tara na. Namimiss ko na talaga ang magbalik trabaho. I feel so bored without a job. So, paano na lang kung bilang asawa mo, ayaw kitang pagtrabahuhin, na mas gusto kitang nasa bahay lang at mag-aalaga ng mga anak natin. I was stunned by his question. Hanggang dinaan ko lang sa tawa yung paglakas ng kalubog ng dibdib ko sa tanong nito. I do not know where it come from. Mabuti na lang pala fake marriage ang mangyayari sa atin. Kung hindi, baka hindi tayo magkasundo sa lagay na yan. I laughed. He just laughed with me. I enjoyed touring around with Carter. Ginawa ko lang sarili ko na maging komportable habang nandyan siya palagi sa malapit. He is nice and gentleman at napatunayan ko niya na magkasama kami sa Maldives nang halos isang araw bago kami makauwi ng Pilipinas. Those employees are also nice. Kilala nila ako bilang anak ng Silva na ngayon kasosyo na ng mga Jones. They greet and treat me good, kaya hindi na ako mahihirapan pang mag-adjust sa pagiging isa sa head manager. Department. After Carter tour me, tumiretso kami sa aking opisina. She called his secretary upang dalhin ang mga papers na dapat kong pag-aralan sa unang araw ko.
Nang makaramdam ako ng pagod, napaupo ako sa aking swivel chair. While Carter is busy on his phone, sinandal ko munang likod sa aking upuan. Ginalaw-galaw ang aking digulong na upuan so that I can feel like I'm relaxed. Pag-ikot ko paharap sa aking mesa, bigla akong napaupo ng matuwid. That is because Carter is looking in front of what I am doing. Tired? Tanong nito. Tumango ako. Oo, medyo. Pero konting inat lang to at relax ay okay na ako. So what's next, Mr. Jones? May trabaho ka na abad na ibibigay sa akin? Yes. Prente itong umupo sa harapan ko. But before that, dadaling dito ng sekretary ko ang mga documents para ituro sa iyo ang mga kailangan mong gawin. Okay. Nakangiti kong sagot dito. Huwag kang mag-hesitate na tanungin siya tungkol sa lahat ng kailangan mong matutunan. Hinayaan ko tong magsalita. Habang ako naman inaalis ang gray coat ko dahil nakakaramdam na ako ng alinsangan. Itinali ko rin ang mahaba at alon-alon kong buhok sa isang stick na nasa gilid ng aking mesa. Okay, siguro naman di na ako mahihirapan ngayon since this hotel business is also related to my job at the jewelry resort, right? Nalingunin ko tong matiim na nakatitig sa aking mukha. Yes. Inalis agad niya ang pagkakatitig sa akin ng matiim. Ngumiti ako. Pilit kong di binigyang kahulugan ang biglang pagkatanga nito sa akin. Hindi ko nadugtungan ang sasabihin ko nang may kumatok sa labas ng aking opisina. I think it's my secretary, Carter said. Sumungaw ang isang babaeng naka-uniform at pumasok sa loob. Good morning, Sir Carter. Ma'am Olivia. Umangat ang kilay ko dahil kilala agad ako ng sekretary ko. Good morning. Lumingon ito sa akin. She is Tina, my secretary. Good morning, Tina. Well, tumayo ito sa kanyang kinauupuan. You already know what to do with her, Tina? Yes, sir. Ako na ho ang bahala kay Ma'am Olivia. Bahagya itong tumango. I will be in my office. You can call me anytime kung may kailangan ka or mga tanong sa akin. Sige, tatawag na lang ako kung meron. Sagot ko rito at saka ito humakbang na patungo sa pinto. Anyway, uminto ito at tumarap sa akin. I will wait for you in my office before lunchtime, Olivia. Tumango muli ako rito. Okay, thank you again and have a nice working day to you, sir. Tumango muli ito at saka tuluyan na kaming iniwan ng kanyang sekretarya sa aking opisina. Nang paglingon ko sa direksyon ni Tina, nagtataka pa ako nang pigil ito sa kanyang pagngiti. What? Bigla tong sumeryoso at tumayo ng matuwid sa aking harapan. Sorry, Ma'am Olivia. Hindi ko lang mapigilang kiligin. Kiligin? Sa ano? Sa inyong dalawa ni Sir. Have anyone told this na bagay kayo? Kasi oo, ma'am. Bagay ho kayo ni Sir. Nakangiti pa nitong pahayag. Come and show me now the documents, Tina, para naman makapagsimula na agad ako sa trabaho ko. Tanging tugon ko rito. Sure, ma'am. Lumapit to sa tabi ko at binuklat ang mga dala niyang mga papeles. It's because I am familiar with the job. Hindi na ako nahirapan pa mag-adjust sa mga paperworks na dinidiscuss sa akin ni Tina. Everything she told me mabilis kong nakabisado. 1.5 oras pa lang tayo rito, ma'am. Pero halos lahat na ay mo na agad ah. Ang galing mo ho. Alam mo na agad ah. Ang galing mo ho, ma'am. Ngumiti ako sa kanya. Ang dating trabaho ko kasi sa hotel resort sa Maldives. At isa rin ako sa mga manager ng resort kaya alam ko makakapag-adjust ako ng trabaho ko dito. Wow! The Maldives! Yun ba yung isa sa sikat na resort sa buong Asian country, ma'am? Yes. Wow! Kaya pala ang bilis mo hong matutunan ang pasikot-sikot na paperworks, ma'am. Pero hindi naman din ako masyado nagtataka ron, ma'am, dahil anak ako na isang nagmamay-ari ng kumpanya na to, si Mr. Silva. Thank you. Ito ho pala yung unang papeles na ipinasa sa inyo ni Sir, Ma'am Olivia. Iniabot nito sa akin ng black envelope. Okay, salamat. Inabot ko yon sa kabinuklat ng pa isa-isa. Ito lang ba lahat, Tina? Oho. Okay. Kailan at anong oras nito kakailanganin? My boss needs that around this afternoon, ma'am. Sagot nito sa akin. Tatapusin ko na to at ibibigay ko sa kanyang dokumentong tumamaya. Okay, ma'am. May kailangan pa ho ba kayo? And any questions related to the job, ma'am? Nothing, Tina. Nga pala, maraming salamat sa matyaga mo magtuturo sa akin sa unang araw ko rito. Wala hong anuman, ma'am. Trabaho kong sundin ang pinag-uutos sa akin ng boss ko.
Nagpapasalamat din ho ako na hindi ako nahirapan dahil mas marami pa ho kayong alam kaysa sa akin. Sabi nito sabay tawa sa akin. Ako rin ay napatawa. O sige na, at baka may gagawin ka pa sa opisina ng boss mo. Okay na ho ba kayong iwanan kita, ma'am? Of course, you can leave me now. Tatawagan na lang kita kung may gusto akong itanong sa'yo. Sure, ma'am. Eto pala ang telephone number sa desk ko. At ito rin ho ang number sa desk ni sir. Wika nito at inabot sa akin ng sketch paper na sinulatan nito. Thanks, Tina. Welcome, ma'am. Babalik na lang ho ako mamaya sa inyo para i-remind kayo about sa lunch break ninyong dalawa ni Sir Carter. Yes, please. Baka kasi mawala sa isip ko at makalimutan ko. Salamat. Tumango ito at saka ngumiti ng matamis sa akin. Again, welcome to HT Company, ma'am. We are so glad to work with you here. Me too. Busy? Bigla ko na iangat ang aking ulo nang biglang may nagsalita sa bungad ng aking opisina. Oh, hi! It's already lunchtime, Olivia. Pumasok ito at lumapit sa tapat ng table ko. Napatingin ako sa pambisig na aking orasan. Hala, oo nga. Sorry, I forgot the time. I thought Tina will remind me. It's okay. At saka, papunta na talaga siya rito. But I just stopped her dahil patungo na rin naman ako. So, can we go out for lunch now? O gusto mo, dito na lang tayo sa restaurant ng hotel. I chose to take our lunch here para naman makita kong restaurant ng hotel sa araw mismo na to. Also the reason, I missed their fish fillet and vegetable salad. Okay. Nilabas niya ang cellphone sa kanyang slacks at may tinawagan ito. Habang ako naman tumayo na at tinilang aking handbag. Let's go. Yes, I'm ready. And I realize I'm already starving. Wika ko na kinatawa lamang nito. Halos aligaga ang mga empleyado nang pumasok kami sa loob ng HT Restaurant and Hotel. Di nila akalain ang dalawang may-ari ng turang hotel doon kakain ng pananghalian. They nicely served our meal. Mismong ang manager at ang cook ang nagdala ng mga pagkain namin sa lamesa. And here's the fish fillet that you have requested, Mr. Jones. Ika ng chef dito. Wow! Namimilog ang mga mata ko. Sabi niyo walang ganyan. I asked the chef. Of course we have. We just want to surprise you when Mr. John informs me na ang hinahanap mong dish ay ito. At syempre, noon pa may alam ko ng paborito mo rito, iha? And then he also served the vegetable salad. Parang makakarami yata ako ng kain ngayon na. I said as I was smiling. Just tell me kung may request ka pa, iha? Wika ni chef. Umiling ako rito. Wala na ho, baka si Carter ang may gusto. Ani ako na lumingon sa katapat kong mesa. Mr. Jones? The manager looked at him. He also shook his head. Nothing, and don't worry about me. Okay na to sa amin ni Olivia. Thank you. Sagot nito sa dalawa. I wish you enjoy your lunch, Miss Silva and Mrs. Jones. Nakangiting wika ng dalawa, tsaka nila nilisan ang aming mesa. Let's eat. Gutom na talaga ako. I told him. Go on, Olivia. Sumandok ako ng konting kanin at maraming ulam. Nagtataka pa ako bakit dito gumagalaw. He just stares at my movements. Hey, kain na tayo. Sige, mauna ka munang kumuha. I'm done. Sige na. Okay. Tsaka ito kumilos na kumuha ng pagkain. Pasensya ka na ha, I'm just like this. Food is life. Wika ako rito na magsimula na akong kumain. It's fine with me. Mas maganda nga sa paningin na masagana sa pagkain isang babae kesa doon sa keme kumain. Na, ako? No. Mas magana akong kumain kapag nakakamay. Nakangiti ako habang nagsasalita. Amazing! Hindi ka nag-aalala kung tataba ka. Hindi ka yata body conscious kaya ng mga babae dyan. Uminom ako ng tubig at tumarap sa kanya. Kahit gaano siguro karami ng kakainin ko, hindi ako nananaba. Well, I get it from my mother. Lagi kami ng food is life pero hindi tumataba. You have such a good metabolism. I think so. I assume you're good in the kitchen. Medyo. Oo, may alam din naman ako sa kusina. Great. I think hindi ako magugutom sa'yo habang nagsasama tayo bilang mag-asawa. Bigla akong nabulunan sa sinabi nito. Dinaluhan naman niya ako agad ng isang basong tubig. Nagiinit ang magkabilang pisngi ko habang umiinom ng tubig. Pardon? Nabulunan ako ng kinain ko. Wika ako rito habang nagpupunas ng table napkin sa aking bibig. Tumawa ito at napapatango. Hindi na mo rito nagsasalita at nagpatuloy na lang kumain. And I also resume my meal. Can I ask you something?
Di ko natagalan ng katahimikan naming dalawa, kaya ako na ang unang bumasag. Ask, kailan ko makikita ang girlfriend mo? Biglang nangunot ang noo nito. Why? Wala lang. Kasi syempre baka isipin niya, totoo ang kasal natin kung sakaling ikakasal na tayo. Is that your reason? Tanong nito. I nodded. Sort of, yes. Ayoko kasi magkasira ang relasyon ninyo. O kaya naman pagsilosan niya ako. Kung pwede pa nga sana bago pa man tayo ikasal ng mga magulang mo. Kakausapin ko siya at sasabing wag siyang mag-alala. Dahil ang kasal na mamamagitan hanggang sa papel lang. Olivia, my girlfriend is confident that I loved her so much. Naniniwala din siya na walang ibang mamahalin, kundi tanging siya lamang. Napalunok ako. Sa pahayag nito, tumango ako. Okay, much better. She believed na hindi ka magloloko sa relasyon ninyong dalawa. Yes, dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Napatango muli ako rito. I forced to smile. Wala naman na palang magiging problema. Matiim tong nakatingin sa akin. I guess my girlfriend and your boyfriend have the same instinct. Bahagya na naman akong napatango. Gusto ko sanang itama. Ang totoo, naiiwalay na kami ng boyfriend ko pero mas minabuti ko na lang manahimik. It is a way na hindi iisipin ng girlfriend nito na pagsilosan ako or isipin na posibleng maakit ako at mahulog sa boyfriend niya. I think so. Tanging naisagot ko rito. Are you ready to enter our business marriage, Olivia? Yes, and how about you? I'm also ready for that day. Pagkatapos namin mag-lunch, bumalik na kaming muli sa aming mga tanggapan. Before we separate ways, kinuha nito ang pansin ko. Olivia? Lumingon ako ng bahagya dito. Gusto ka lang makilala ng girlfriend ko sa personal, kaya ipapakilala kita sa kanya one of these days, kapag hindi na tayo parehong busy. Ngumiti lang ako at sinabi, hihintayin ko ang araw na yon, Carter. Kahit kailan niyo gusto, free naman ako. We will settle it soon. Anyway, can I ask about the papers kung... Oo nga. Yun yung tinatrabaho ko kanina bago tayo mag-lunch. Kindly give me more time to finish it. At kapag tapos ko na, ako na mismo magdadala ng mga yon sa'yo. Okay ba? Okay. Take your time. Just bring it to me 30 minutes before 2 p.m. Sige, noted. We'll go to my post now. Bye and thanks for the lunch. Di ko na to hinintay pang sumagot. Basta naglakad na lang ako pabalik sa aking opisina. Sino nga kaya ang sinasabing nobya ni Carter? Makilala na kaya ito ni Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.